Walang hate, puro love lang. Legit! What's up mga kabisyo? It's me, Robin Shena, and kasama natin ngayon ang isa sa mga kilala ko rin na hindi ko alam kung bakit kami nagkakilala. Kilala ko dito sa University of Negros Occidental Recoletos na isang estudyante at isa ring nagtatrabaho at I think CEO ng sarili niyang jewelry shop. Ayan, tanungin natin siya and siya na mismo magpapakilala sa inyo. Pwede ka bang magpakilala sa ating mga kabisyo? Hi mga kabisyo, ako po si Kesha Marie Villarias, isang senator dito sa University of Negros Occidental Recoletos, taking up BSBA major in marketing. Also, I'm working as a customer representative at Teleperformance Philippines. Wow, grabe. So, in short, you are a working student. Yes, and an entrepreneur as well. Wow. Paano mo na-initiate yung gantong business? Mula bata po kasi ako, natitrain na po kami ng mga parents ko na magnegosyo kasi every fiesta, sa mga every city, nagpupunta kami doon at saka nagbebenta ng kung ano-ano na lang. Mahilig din po kasi ako sa jewelries. Tapos sa mga sa mga binebenta ni mama, kinukuha ko po lang palagi yung mga jewelries, hinihingi sa kanya. So time goes by, nag-stop na sila na mag-business kasi nagkasakit sila. Tapos naisipan ko na nung pandemic na magkuha lang ako ng 6, yung minimum kasi sa wholesale is 6 na necklace. So sabi ko, itry ko lang to. Kapag hindi ko mabenta, okay lang kasi gagamitin ko rin naman. Ayun, pinursu ko yung business hanggang... Effective yung 6. Oo. Dumagdag. Kasi gina-rolling ko lang. Naro-rolling. Tapos naging 12 na hanggang hindi ko alam, naging ganito na. Ang dami na. Oo. So, bakit Chase yung pangalan? Kasi nung time na yun, very driven ako na maging focus talaga sa goal. Tapos may mga tao syempre na hindi nagsusupport sa'yo or hindi naniniwala. Kaya meron akong tagline kasi nito na Chase dreams, not people. So, parang pinasosyal mo na lang. Pinalitan ko na lang yung S sa Chase ng C. Para medyo social. Tapos nilagyan ko ng jewelry para alam nila kung ano yung binibenta ko. Tama naman. So, ano ba yung feeling na sa gantong edad, ilang taong ka na? 21. 21. Sa ganyang edad, meron ka ng sarili mong negosyo. Very satisfying at the same time fulfilling po. Kasi sa business ko po, hindi ko akalain na makapag-aral ako sa private school. Kasi nung dati akala ko hanggang college magpa-public school lang ako. Tapos eto, napapakain ko yung pamilya ko. Tapos nakapag-pay ako ng mga bills namin. At the same time, nabibili ko kung ano mga gusto ko. Doon pa lang, yun alam mo, para sa akin kasi, sa ganitong sitwasyon mo ngayon, matatawag ko na success na siya. Kasi parang wala naman kasi sinasabi na kahit makabili ka ng bahay, magandang sasakyan. Yung iba kasi sasabihin nila, yun yung basihan ng success. Pero sa atin kasi, kapag meron na tayong narating na wala tayong noon or nakuha or nabili na wala tayong noon, para sa atin, success na kasi yun. So, okay, doon naman tayo sa pagiging estudyante. So, kamusta naman yung buhay estudyante mo dito sa UNUR? Hindi ko naman kasi parang di na ako talaga nasa-stress sa pagiging estudyante kasi yung course na kinuha ko parang yan talaga yung passion ko at
yun talaga yung gusto mo. Kahit anong hirap yan, pero kapag gusto mo yan at talagang interesado ka, para sa'yo, parang paglalaro lang eh. At saka, nasisiyahan ako kapag nag-attend ako ng klase kasi meron naman akong bagong matutunan na i-apply ko sa aking business. Yes, tamang-tama kasi connected yung kurso mo dito sa negosyo mo, no? So, paano ba yung way mo ng pagbabalance ng or ng oras mo or time management? Unang-una po is discipline talaga. Kasi may times talaga na tamad kang kumilos kasi pagod ka na sa trabaho, puyat ka. Pero iniisip mo, ay sayang yung pera na binabayad ko sa tuition ko, tas di lang ako papasok. Tas sayang din yung learnings na yun di ko makukuha at hindi ko ma-apply sa aking business. Kaya yun din yung pinanghuhugutan ko kasi ang sayang ng pera na pinagtarabuhuan ko tas di ko lang man maano. Yung puhunan mo. So, pero ngayon nakaka-adjust ka naman, no? Naging smooth sailing na lang yung Opo. Nung first year, medyo mahirap talaga. Pero ngayon, okay na. Yeah. So, ano yung mapapayo mo sa mga kapwa mo, estudyante at working student na rin? So, ayun po, sa mga katulad kong working student, wag lang po kayong panghihinaan ng loob na hanggang dito lang kayo. Kasi time goes by po, magpe-pay off rin yung pagod nyo. Kung feeling nyo parang hindi nag-uusad yung life nyo kasi same routine lang, pero balang araw, pag nakatalikod ka, sasabihin mo, ay, ang layo na pala ng narating ko. Oo. You will reap what you sow, di ba? Sabi nga. Tama. So, sabi nga nila. Okay, Kesha, pwede mo bang imbitahan yung mga kabisyo natin? So mga kabisyo, kung gusto niyo pong bumili ng mga sing-sing, hikaw, bracelet, necklace na swak sa budget nyo, pero good yung quality, dito na po kayo bumili sa Chase Jewelry. Meron po kaming online page na sa Instagram at saka Facebook. Chase Jewelry. Chase Jewelry sa Facebook at Instagram. Apo. Stay updated na lang po sa mga post namin online. Sa Facebook page. Follow na rin ang kanilang Facebook page. Kesha, maraming salamat sa pag-conduct sa interview natin and sana ay maging successful at maging tuloy-tuloy yung negosyo mo. Sa ganun ay... Salamat. Excited ka na bang graduate? Excited na. Ako rin. Pero maraming salamat, Kesha. And yes, maraming salamat mga kabisyo. And sa mga hindi pa po nakapag-follow ng Facebook page ng Love Radio Bacolod, i-follow nyo na po yan. And please do share this video para syempre marami pong ma-inspire sa life story ni Kesha. Maraming salamat!